Hello po guys, isang mapagpala at masayang araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. So, ang pag-usapan po natin ngayong araw is kung paano nga ba kumuha ng license to own emphasis firearms or ILTAP na kagaya po nitong sa akin. Ayan po. So, tinakman ko po yung name para protection na rin po para sa akin. Kung paano nga ba kumuha at kung magkano aabutin ang pagkuha ng ILTAP. So, pag-usapan po muna natin yung mga requirements na kakailanganin. So, base po sa aking experience dahil sa pagkuha ko, dahil ako po may negosyo, ang ginamit ko po is business permit. Yan po ang ginamit kong requirements. Tapos po, proof of billing. Yung gamit ko po ay sa Meralco. Pwede po yung sa tubig o sa Maynilad. Yun po ang ginamit ko, yung sa Meralco. Tapos kumuha rin po ako ng PSA. Yun po ang mga kailangan. So, yun lang po ang mga kinuha ko dito sa akin. Tapos ito pong mga susunod na requirements, kagaya ng National Police Clearance, ILTAP Notary, tapos drug test, neuro exam, tapos gun safety seminar. So, sa karami ko na po yung kinuha. So, yun lang po ang mga requirements na ginamit ko. Tapos, nag-exam po ako. So, step by step po ang ginawa ko. Una po, na kumuha ko ng National Police Clearance. Tapos, pinanotary ko. Tapos, pagkatapos ko ng notary, pag naging okay na yon, pumunta po ako sa gun safety seminar, kumuha po ako nun. So, ang gun safety seminar po, dalawa po ang pinagkukunan. Pero ang pinili ko po, kasi mas malapit, yung arms core, sa labas po ng Krame. Pero malapit lang po, walking distance, pwede pong lakarin. So, dun po ako kumuha ng gun safety seminar. So, pagkatapos nun, ng gun safety seminar, kumuha na po ako ng drug test at neuro exam. Doon na po sa Krame po, sa loob po yon. So, isang araw po ang process pag medyo maaga-aga. So, sa ngayon po, ang pag-usapan po natin kung magkano nga ba inaabot. Marami po kasing nagsasabi na mahal daw o inaabot kung ilang libo ang inaabot. So, mura lang na din naman po. So, ito po yung mga nagastos ko nung pagkuha ko ng ILTAP dahil yung business permit, meron naman na po ako nun. Tapos, ang ginawa ko po is PSA po sa birth certificate. Kinuha ko po yun sa SM na lang. Bali, nagbayad ako ng 195 pesos. Tapos po, doon naman po sa National Police Clearance, sa karami na po yun, pipila nga lang po, kumbaga step by step. Ang bayad po is 180. Mas mainam po kung may laman yung GCash mo dahil ayaw po nilang magtanggap ng cash sa National Police Clearance. Kumbaga GCash po ang process nila. Tapos po, pagkatapos po ng National Police Clearance, pupunta ka po sa ILTAP Notary. So magkakasunod lamang po yun na pinto, step by step lang din naman po. Tapos po, pagkatapos na sa ILTAP Notary, papanotaryan mo po kasi yung ILTAP na bibigay sa'yo. So, 200 pesos naman po. Yung ILTAP Notary po, yung form, bibigyan kayo ng form na pipilapan nyo. Na parang form ng para sa ILTAP, pipilapan mo, tapos ipapanotary mo. Tapos po, pag naging okay na yon, ipapasa mo sa kanila, i-evaluate po nila yon. May mag-i-evaluate yung form na binigay sa'yo, tapos hihingiin isa-isa yung mga requirements, so i-evaluate yun. Pagkatapos ma-evaluate yun, pupunta ka na sa drug test. Yan. Sa baba naman po yun, bababa kayo. Tapos magkatabi drug test, so ang bayad naman po sa drug test is 300 pesos. So, pagkatapos mo ng drug test, magkatabi po yun, pati yung neuro exam. Yung neuro exam naman po is 900 pesos po yung neuro exam para makapag-exam kayo. Yung sa gun safety seminar po pala is 500. Doon ako sa arms core kumuha.
nung gun safety seminar. Bibigyan kayo ng certificate ng arms corps para po kasama po yun sa requirements para magkaroon ka ng ID. So, pagkatapos po nun, nung mag-i-exam ka na po, ipipila ka ron sa kabila. So, mag-i-exam ka. Kasabi na yung drug test. Pagkatapos ng drug test, tapos neuro exam, mag-i-exam kayo. After po nun, ng exam, medyo po, may interview po ang gagawin dahil nakapag-exam na kayo para po sa evaluation ng kung ano yung mga sinagot mo ron sa exam na so, basic lang din naman po. Nung una po, ako po yung kinakabahan dahil siyempre, pang psycho po yung ano natin, ang ginagawa nila na pag-interview sa'yo. Pero nakakakaba lang, pero madali lang din naman po. Basta ang gagawin po natin, relax lang po tayo. After po nun, na makapag-exam ka, so na-interview ka, so mag-aantay ka ng mga ilang weeks. So ako kasi inabot ng 4 weeks, 1 month, bago na i-release yung, kasi bibigyan ka ng gagawin ka nila ng account sa Google, i-research mo. Bibigyan ka ng account, para dun mo yung machi-check lagi yung sa evaluation mo tungkol dun kung pumasa ka nga ba sa drug test at sa neuro exam. So, dun po, lagi ko pong ino-open. Tapos po, after po noon, almost 1 month, ayun po, naging okay na po, pass. Ang nakalagay po ron naging pass na. Tapos po, yun, pupunta ka uli sa Karame dahil magbabayad ka na po para sa ating ILTAP. Yan po. Ang bayad naman po sa ating ILTAP ID is, depende po kasi sa type May type 1, type 2, kung ilang baril ba ang kailangan mo na bibilin. So, ako po, type 1 lang po ang ginuha ko. Dahil simple po, pang protection lang naman po para sa ating sarili. Hindi naman natin kailangan ng madami. Anin naman natin yan. So, ang type 1 po kasi hanggang 2 firearms ang pwedeng maging pag-aari mo. Pero yun lang po ang ginawa ko, type 1. So ayan na po, nagbayad po ako ng 200 pesos para po sa card type. Pagkatapos po nun, yung 200 pesos is para po sa card naman, para ma-print nila yung card. Ayan, sa Karami din po to nakukuha. So, bali po ang nagastos ko sa pagkuha ko ng ILTAP card is National Police Clearance 180, ILTAP Notary 200, drug test 300, neuro exam 900, tapos sa gun safety seminar 500, tapos sa PSA 195 plus ILTAP ID 2,000 pesos, tapos sa card 200. So, bali po 4,280. Ayan po, yung nagastos ko. Hindi ko po alam kasi sa iba na mga sinasabi nila o sabi nila mataas daw o ano. Pero po, yun po yung nagastos ko sa pagkuha ko, sa pag-process po ng aking ILTAP. So, yun po, maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo o nagkaroon kayo ng ideya kung paano kumuha ng ILTAP, kung magkano ang magagastos ngayong 2024. So, kahapon ko lang po nakuha itong card na to. Kahapon lang po. So, ayan po, para po magkaroon kayo ng ideya. So, wag lamang po natin kalimutan na mag-subscribe at paki-follow sa aking YouTube channel. At huwag po natin kalimutan na pindutin ang notification bell na nandyan po para po maging updated tayo sa ating mga susunod na video. So, ang susunod po nating i-vlog is kung paano naman po ang pagkuha ng PTC or permit to carry para po madadala mo, pwede mong dalhin ang iyong baril kung saan kayo pupunta. So, hanggang dyan po muna. Maraming salamat po and God bless po. Sana po may natutunan po kayo. Salamat po!